Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlist Boxing Channel, no? Maganda po rito ngayon, maraming taong ngayon sa ating kuta. Ikot ko lang muna kayo bago tayo magsimula. Ayan, dito po tayo sa may, siyempre, sa Bonifacio High Street. Ayan. Ano? Daming tao ngayon, Sabado kasi. Sabado, Linggo. May naghihintay na sa atin doon. Mamaya. Okay, start na po tayo. Pag-usapan natin itong si Andy Tabachoy Ruiz, no? Meron pong mga panukala na sa pangalawang pagkakataon mukhang hindi po matutuloy itong negosasyon between Andy Tabachoy Ruiz at si Deontay Wilder dahil po sa overpricing, no? Masyadong nakialam tong tatay ni Andy Ruiz sa mga negotiation. Mukhang hindi matutuluyan, no? Galit po yung kampo ni Deontay Wilder kasi gusto po niya na makalaban si Andy Ruiz. Kaya lang ang hinihingi ng tatay ni Tabachoy ay 50-50, no? Imposible naman na mapagbigyan si Tabachoy na 50-50. Tapos na po yung yung kumbaga si Tabachoy Ruiz natsambahan lang. Hindi naman natsambahan, magaling din naman yung mama. Ibig sabihin, kumbaga one hit wonder, no? At tinalo niya si Anthony Joshua, tapos sa rematch talo na siya agad. Nakakalimutan yata nung airpods ni Tabachoy Ruiz na hindi na champion, no? Si Tabachoy, at napakalayo ng panghatak nito ni Deontay Wilder kay Tabachoy Ruiz. So i-deny din ni ni Deontay Wilder na ang offer nila kay Tabachoy Ruiz is 70-30, no? Wala naman daw. Kaya lang parang yung airpat yung nagsabi na 50-50 dapat. Hindi sila papayag pag hindi 50-50. Yun lang, parang putang mukhang nagtataka ako. Bakante tong lugar ko. Ang daming tao, ako lang mag-isa rito. May amoy may amoy ebs ng pusa. Wow, ganda naman. Nadidistract ako, ang daming magandang tao rito. Hindi tayo makatuloy-tuloy. Anyway, tangin mo. Kala ko pa naman poging-pogi ko, yung pala malabo lang ang mata. Okay, pag-usapan na po natin, no? Yun na nga yung sinabi ni Deontay Wilder, galit na galit siya kasi kahit papaano gusto niya naman na magandang laban para sa kanyang tune up, no? Tune up lang naman to. Hindi naman to talagang yung laban. Ang tinitreat lang to ng kampo ni Deontay Wilder na tune up. Kaya takang-taka raw siya. Kung matatandaan po natin ito pong si Tabachoy Ruiz ay hindi rin natuloy yung supposedly laban nila ni Tyson Fury dahil humingi ng $20 million, no? Sabi ng kampo ni Tyson Fury, napakataas naman ng tingin ninyo sa sarili niyo. Ngayon pangalawa na po. Pangalawang pagkakataon na ma-overprice nitong kampo ni Andy Ruiz yung kanya sarili. Sayang po. Kasi wala nang malaking laban siyang naghihintay, no? Sayang naman. Ang problema, mukhang ang pananaw nila talagang ito na yung mga huling laban ni Andy Ruiz, kaya sinasamantala na nila na
na manghingi na malaki. Kaya lang siguro wala sa realidad yung RFC. Yun po yung problema pag nakikialam yung mga tatay ng mga boxer, no? At hindi naman marunong makipag-negotiate. Kaya sayang naman. Siguro kung inopera nila ng 60-40, tapos magkakatawaran ng 55, hindi 55-45, 65-35, di ba? Anyway, sana matuloy, no? Maganda kasi mga knockout artist eh. Kahit sino naman kalaban ni Deontay Wilder, papanoorin naman natin. Okay, pag-usapan natin ito po, no? Originally, yung kapatid po ni Jermel. Nalilito tuloy ako kung sino yung mga Charlo, no? Jermel Charlo ang kalaban nito ni Canelo, pero dahil nga galing sa injury, yung kapatid na lang na si Jermel, undisputed din, yung undisputed champion. Yun na lang, para hindi tayo malito. Yung isa undisputed champion, di ba? Yun po yung lalabanan ni Canelo, pareho sila. Battle of the undisputed. Tama. Yung hawak nila lahat ng belt, Battle of the undisputed, ang mga gaganap sa September sa pagitan ni Canelo at ni Charlo. Tapos ngayon, dahil nakatakda na sanang labanan ni Tim Chu, ito si Charlo, napurnada pa. Napakatagal na po ni Tim Chu na nag-abang. Matagal na po siyang contender, no? Siya yung matagal ng number 1 contender. Napurnada na naman. Sabi nga ni Tim Chu, ito pong laban na to ay pag-iwas. Uy, nahulog yung bata. Wow, tapos hindi tinayo nung hindi man lang tinayo ng tatay. Huwag na nga ako makailang. Okay. Ito po, sinasabi ni Tim Chu, ito pong laban na to, pag-iwas po ni Canelo Alvarez sa kanyang mandatory na si Benavides, at pag-iwas din naman ni Charlo sa kanyang sariling mandatory. Walang iba kundi si Tim Chu, no? So ako naman, hindi naman ako naniniwala na pag-iwas to, no? Talagang ganun. Ano kayo ang laban po ng boxing, hindi naman kayo habang buhay, hanggang konting panahon lang po, no? Konting panahon lang po yung pagkita niyan. Kumbaga sa lahat ng sports yan yung yan yung walang katiyakan na na magtatagal kayo, no? Bihira yung mga 40 years old na lumalaban pa rin. Hindi po natin masisisi si Canelo, na-earn niya yun, no? Na-earn niya yung pati si Charlo na rin, no? Yung kalagayan nila, yung sinasabi niyo na namimili, anong tawag doon, cherry picking, para makaiwas sa mga mandatory. Karapatan nila yun, di ba? Inaalaw sila ng kanilang mga sanctioning body na lumaban. At na-earn yun ni Canelo Alvarez at saka ni Charlo, no? Kung hindi kayo nalalabanan, hindi niyo pwedeng maghimutok na sabihin na kayo ay binabypass o iniiwasan kayo. Lumang tugtugin na yan. Alam nyo, gayahin nyo si Manny Pacquiao. Tagal-tagal na hindi nilalabanan ni Floyd Mayweather. Di lumaban lang ng lumaban, di ba? Ganun lang. Laban lang ng laban kung sino available. Inakaut nyo ng inakaut hanggang kayo na yung inaabangan ng tao. Di ba ganyan si Manny Pacquiao? Walang pakialam.
Basta laban lang ng laban. Hindi kinakailangang maghinanakit o kung kanino pa man, no? Napakasimple lang naman ng boxing. Alangan namang, tignan mo nga, alangan namang piliin ni Charlo ikaw laban kay Canelo, chance niya na to. Ang tinitiyak ko, hindi kikita si Charlo kung ikaw ng kasing laki ng kikitain niya kay Canelo Alvarez kung ikaw makakalaban. Si Canelo naman, posible naman na mas madaling laban si Charlo, pero ano ngayon? Pareho lang naman kay Canelo yan. Parehong may pangalan, parehong 'di ba? Hindi naman pwedeng sabay-sabay labanan ni Canelo lahat. Yun ang advantage ni Canelo eh. Ginawa niya yung bagamat mapupunan natin si Canelo diyan na yung patalon-talon siya ng mga weights. Yun ang tinatawag nating diskarte, di ba? Bagamat hindi ako sang-ayon sa ganun, wala tayong magagawa eh. Kaya hindi tayo pwedeng mag-iyakan lang na mag-iyakan. Tinitiyak ko naman sa inyo, lahat naman ng laban ni Canelo, panonoorin din naman natin. Lahat din naman ng laban. Kaya si Tim Chu, okay na yan, knockout artist ka naman. Magbabad ka sa Amerika kasi. Para napapalaban ka ng magagandang laban. Okay. Hindi po uso yung himu-himutok. Laban lang ng laban. Si Cuadro Alas nga, ang tagal-tagal nang iniiwasan ni Inoue. Laban lang ng laban, di ba? Hanggang wala nang malabanan si Inoue. Ganun lang. Ang daming umiiwas kay Cuadro Alas dahil lalo na ngayon, wala na siyang corona. Ano siya di ba? Ngayon, nakamaganda siya na promoter. O di napapalaban siya ng maganda rin. Maganda rin ang presyuhan sa labanan. Ganun lang talaga ang buhay, no? Darating din yung time. Bata pa naman si Tim Chu, magsisitanda rin naman lahat yung mga yan. Alam nyo, katulad nun si Manny Pacquiao, laban lang siya ng laban. Naalala ko nun, hanggang sa siya na yung nakapila na rin sa kanya yung mga tao. O di, meron na rin siyang yung kung sino yung swerte na rin yung makakalaban niya dahil